Magandang araw sa iyo ka-TH. Sa may-ari ng picture na ito ay marami siyang ipinadala sa akin dito na picture. Ito naman na picture na to ay isang bato na nasa gitna na nakaipit din sa mga malalaking bato ito. Malaking bato yan. Yan, malaking bato. Tsaka yan. Ito siya naiba. Naiba siya dito sa gitna. Yan. Ito siya talaga ang naiiba. Naiiba siya sa gitna, no? Ito. Naiiba siya kasi parang inipit siya sa gitna. Na parang bang pinoprotektahan na hindi siya maalis sa kanyang kinalalagyan. Sa analyzing ko ka-TH ay ito ay isang marker or either isang bagay na iniingat-ingatan na hindi mawala. Kaya kung ito man ay isang simento, dito, simento dyan, parang simento ata, kung sa tingin nyo yan, linisin nyo yan, kung simento man sa tingin nyo, parang simento na mula World War II ay subukan yung pukpukin. Kung bato talaga ay huwag yun ang galawin para meron pa kayong mga references kung meron man nagre-referensya sa kanya na iba pang marker. Kaya lipat tayo sa ibang picture mo ka-TH. Basta yun lang ay ito ay pukpukin mo. Kung yan ay isang simento ay napaka okay nito ka-TH. Kung ito ay parang simento talaga sa tingin nyo, ay basagin nyo na. Pero kung bato lang, ay huwag na. Kung bato lang kasi magsasayang lang kayo ng oras at pagod dyan na basagin nyo. Yun naman pala ay isa lang naman pala ang bato. Kaya masasayang din kung meron pa tong kareferensya dapat na sign. Kaya lipat tayo sa isang picture mo kasi. At ito naman yung puno ng kawayan. Kung itong puno ng kawayan kasi ay puno pa to mula World War II. Yan. Kung puno pa yan mula World War II ay talagang isa talaga yung marker. Kaya hingi din kayo ng history file or history ng lugar kung ano ba itong lugar na to sa World War II, panahon ng World War II. Kasi mula World War II hanggang ngayon ay nasa mga 80 plus na taon. Kaya kung itong puno ng kawayan na to ay mula World War II pa, ito ay isang marker. Isa itong marker. Isa yung marker na talagang hindi malilimutan kung sino man ang naglagay dyan. Hindi yan malilimutan kaya meron yung mga referensya. Kaya tingnan muna natin to sa isa pang picture na pinadala mo sa akin. At dito naman ka-TH, no? Kung ito ay isang malapad na bato, ka-TH, malapad yan na bato, ay talagang nakaka-intriga to ka-TH. Itong medyo hugis diamond na to. Ayan. Subukan nyo yung pukpukin ka-TH na baka hinahalo rock lang ng mga naglagay. Kasi ito ka-TH, diamond na kasahin. Ito ay isang analisa ko lang. Ito ay isang diamante na hindi ito gold bars. Ito ay isang jewelry na
mahal. Pukpukin nyo yan, baka ang ilalim niyan ilalim nito ay isa palang butas. Doon nakatago ang mga jewelry. Kaya isang butas dyan na sa ilalim nakatago ang jewelry. Kasi sobrang tagal ng panahon ay natakpan na yan ng mga bato na mula sa tubig, kasi itong tubig sa katagalan ay titigas yan, para na rin yung bato. Kaya ay puppukin nyo na para malaman nyo na meron or wala. Kasi pag pinupok mo yan, butas sa ilalim, ay parang langka lang yan, na parang tambol ang tunog, na malaman mo talaga na walang laman yung ilalim. Kaya ay lipat na naman tayo dito sa isang picture mong pinadala. Lipat na naman tayo dito. Itong picture na to, ka-TH, para bang sa tingin ko ay isa itong pointer, ka-TH. Isa itong pointer yan. Yan. Ganyan yan, ka-TH. Kaya kung sa palagay ko ay banda dito ang tinuro niya. Tingnan nyo doon, ka-TH, kung saan niya o ano ang tinuro niya. Kasi pag ito siguro, parang malaki ang nakabaon nito, ka-TH, no? Parang malaki. Kasi nakaganyan siya Nakaganyan siya Dalawa sa tingin ko dito, ka-TH. Kung hindi man yan, ito ay isang dito ang pointer niya sa ibaba. Kaya tingnan nyo kung saan niya nakaturo o ano pang mga markers na nandoon sa tinuro nito. Kasi mahirap dito kung dito siya nagturo sa likod. Kung dyan siya nagturo, yung nakabaon ito dito nakabaon. Kaya mahirap na magturo sa pailalim. Pero subukan nyo rin hawiin yan. Na baka meron pang markers na nakatago. Lipat tayo sa isa pang picture. At ito naman, ka-TH, ay sa tingin ko ito ay isang pagong na nakalubog. Kung hindi naman ito pagong ay talaga pagong talaga yan, ka-TH. Hindi kahit sino pa magtingin yan, ka-TH. Talagang pagong talaga to. Diba? Pagong yan. Diba? Pagong talaga yan, parang may tinuturo siya o tinatakpan. Tapos tubig ito sa ibaba. Tubig yan sa ibaba. Tubig yan na may items. Kaya yan, pagong yan. Pagong. Tapos pagong. Nakalubog siya, no? Nakalubog. Yan ay isa rin yung marker na legit na marker na kung ay meron siyang tinatakpan dyan sa ilalim na isang giveaway or isang malakihan,
ay hanapin nyo pa yung meron bang mga sign dyan na talagang legit na nandyan sa ilalim ng pagong na to. Kung sa palagay nyo ay wala, hindi ko alam kung meron ba dyan kasi hindi makikita yung mga markers na nasa paligid ng pagong, ay tingnan nyo na lang kung saan siya nakaturo. Katiits. Kung saan siya nakaturo ay doon. Tingnan nyo kung meron pa bang marker na iba doon. Kasi yan talaga ay isang pagong. At ito naman katiits, kung ito yung pagong kanina na pinicturean mo, ito yun, ay nakaharap siya dito sa nakaharap siya dito sa bandang south, north, east, and west. Sama ba? Kung nakaharap siya sa south, nakaharap siya dito, posibilidad na nasa bato, hinahalo rock lang yung item. Kaya payo ko sa inyo katiits, huwag nyo munang hanapin yung malalaki. Doon muna kayo sa mga giveaway na items para meron kayong pangtustos kung mag-explore na kayo, di ba? Kaya yan, dito yan nakaturo. Yan. Kung wala dyan, sa tingin nyo ay kasi ito ay picture lamang. Kung dito siya nakaturo sa parang pataas na may merong nireferensya siya o sa puno ng kawayan to nakaturo, ayan talaga ay isang reference o nasa kalagitnaan or nasa iba pang mga bato. Ito ay isang giveaway lang, giveaway lang. Kaya tingnan muna natin yung mga iba pang picture na pinadala mo katiits para malaman natin. At ito naman katiits ay sa tingin ko ito ay isang nature lang katiits. Kaya isang nature lang to. Kasi yung bato talaga pag sobrang tagal na ay magpo-form yan ng parang man-made na ini-engrave. Yun pala ay sa katagalan ng panahon nagkabitak siya. Yung ganyan nangyari. Diba? Ganyan nangyari. Kung iisipin natin kung ito ay isang man-made, ito ay nagre-reference sa isang sapa. Pero wala siyang ibang marker na nakikita dito katiits, kundi ito lang. Yan. Yan lang. Kung merong guhit dyan na ito ay isang kanji, pero ganyan lang ay wala yan. Diba? Wala yan. Pero sa aking tansya ito katiits, ito ay gawa ng kalikasan. Isang gawa lang yan ng kalikasan sa aking palagay. Pero kung hindi kayo kumbinsido ay pwede nyo nang lagyan ng kahulugan yan katiits. Lipat na naman tayo dito kung meron pa bang picture na pinadala ka sa akin. Ito ay isang panghuling picture katiits kasi yung iba ay nasa cellphone, mahirap i-decode yun. Nasa cellphone pinicturean mo. Ito ay isa lamang border katiits. Ito ay isang border lang. Ayan ang hugis niyan. At may dalawang dot. Yun katiits ay ito ay nagre-referensya ng sapa. Borders yan katiits.
borders. Yan ay isang borders. Ibig sabihin nun, ito ay isang sapa. At ito naman ka-teach, ito naman dito ay isa yung marker. Isang marker yan. Ibig sabihin nun, maliliit lang na items ang nandyan. For example, isa o dalawang bareta kung gold man yan. Pero kung ito ay mga precious stones, ay yan ay mga maliliit, small volume lang po. Giveaways lang po ito. Giveaways. Linisin niyo yan ka-TH para matingnan niyo pa kung meron pa bang mga ibang markers. Linisin niyo para nakita niyo kung paano ninyo makikita yung mga referensya. At ay hanggang dito na lang tayo, at sana may ideya kayo na nakukuha sa aking explanation. Sana po ay nakatulong ako sa inyo kahit konti sa aking analisa. Kaya maraming salamat sa nagpadala ng picture na to. Good luck at kung meron ka mang ideya na mula sa akin, ay kung makuha mo itong item na to ay isang pa-shoutout naman dyan mula sa inyo. Maraming salamat at hanggang sa muli. Peace. Dasal lang bago mag-explore. Maraming salamat and magandang